Kung tunay na i-grab mo yung biyaya ng Diyos na binibigay niya, magsisimula ka na manangis at magluksa at umiyak. Ibig sabihin, yung kasalanan na kinalulugdan mo, papalitan mo na. Magluluksa ka na. Bakit? Kasi may namatay. Iiyakan ka na. Bakit? Kasi pinatay mo na yung source ng kaligayahan mo. Makakasunod kayo? Actually, tapos na natin ito eh. Ba't inuulit ko? Kasi obviously, hindi pa natin narating yung punto ng tunay na pagsisisi. Bakit? Kasi ang tunay na pagsisisi, magdudulot ito ng pagbabago. At yung tunay na pagsisisi, magiging isa lang ang ating pagnanasa na bigyang kaluguran ng ating Diyos. Tignan nyo, let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Kaya merong mga ayaw bumitaw sa kasalanan. Bakit? Ang laki ng bibitawan niya. Biro mo, yan yung kaligayahan ko sa talambuhay ko. Tapos pabibitawan mo sa akin, ano ka, swerte. Kasi kapatid, kung mo bibitawan, sasabihin ko siya, kung tinatanong mo kung swerte ako, sasabihin ko siya, malas ka. Bakit? Kasi yan magpapahamak sa iyo. The only way to go is repent. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. So, ano dapat natin gawin? Para makalampas tayo dun sa trap ng double-mindedness. Verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord. He shall lift you up. Siya mag-aahon sa atin sa lusak na kinalalagyan natin. Happy ka ba sa kinalalagyan mo ngayon? Eto, maging honest kayo. Maging honest tayo. Happy ka ba sa buhay mo? Yung bang tipong, wala na akong mahihiling pa, pastor. Kasi yung biyaya ng Diyos sumasagana. Kasi hindi mo kailangan yung verse 10 kung nandudo ka na. Pero I doubt kung mayroong magsasabing hindi mo na kailangan ng biyaya ng Diyos. Kasi right at this very moment, marami sa atin na nandirito ngayon, kailangan ng more grace. O baka nag-iisip ka pa rin, ano ba? Susundin ko ba yung sinasabi ni Pastor? In the first place, hindi si Pastor ang nagsasabi, salita ng Diyos. Kasi kung di natin papakinggan ito, balang araw, ipagbibigay sulit natin yung mga napakinggan natin, binaliwala natin. Sa dinami-dami ng mga napag-aralan natin, ang dami mo ng utang sa Lord. Kasi bawat napakinggan natin, dapat sinunod natin. Hanggat di natin sinusunod, nakamarka yan. Oops, utang. 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 Tanong, kailan ka magbabayad? Alam niyo yung kagandahan ng pagsisisi? Pag nagsisi ka, patawarin ka. Pag nagsisi ka, lahat ng utang mo, binayaran na. Bakit yung iba nangungulekta ng utang? Kaya ngayong umaga, magpo-focus tayo. Kasi, by the way, hindi pa ako tapos dun sa bakit. Kasi tinalakay natin, what is double-mindedness? Naalala niya?
Hindi ko na babalikan yun kasi lalayo tayo masyado. Andi dito tayo sa why. Bakit nga ba tayo nagdo-double mind? Sabi ko nga kanina, Christian lang ang nagdo-double mind. Kasi kung hindi ka Christian, single mind ka sa kasalanan. Walang nagbago. Pero na lang, kung nag-profess ka lang, tapos sabi mo, Christian ka na, pero hindi mo mabitaw-bitawan yung kasalanan kasi walang nagbago sa'yo. Wala kang pinagsisihan. Baka from the very start, hanggang ngayon, you're still unbeliever. Eh, hindi pa uli ang lahat. He gives us more grace. So, please turn with me to Galatians chapter 5. Ina. Galatians chapter 5, verse 16. May gulo. Kaya, magulo tayo. Kaya, nagkakagulo ang kalooban natin. Kasi dumarating tayo sa punto na, ano ba talaga kuya ang gusto mo? Pag tumingin ka sa salamin, dinuduro-duro mo sa sarili. Ito nga, di ba? Naaasar ako sa sarili ko. Ano ba talaga gusto mo? Alam mo yung tamang pamamaraan para matuwa ang Diyos. Ba't mas pinipili mong matuwa ang sarili mo para kaawayin ng Diyos? By the way, hindi lang natin pinapalungkot ang Diyos, ginagalit natin ang Diyos. Every time ipinipilit natin yung kasalanan na dapat binibitawan natin, hindi lang nalulungkot ang Diyos, nagagalit ang Diyos. Kaya yung mga nag-emphasize ang Diyos, pag-ibig, hindi siya magagalit. Sino may sabi sa'yo? Yan, tingnan nyo, ano yung exhortation sa atin ni Apostol Pablo? This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust. Yan yung ibig sabihin ng submit. Yan yung ibig sabihin ng be humble. Yan yun. Kasi as we submit ourselves to the Lord, we will walk according to His way. And if we will submit ourselves to the Lord, God will take care of how we feel. You shall not fulfill the lust of the flesh. You know the reason kung bakit we are still fulfilling the lust of the flesh? Because we are not walking in the Spirit. We are not allowing the Spirit na nasa atin to take control of us. We are allowing what? The flesh to do its work. Sunod na verse. Ayan. Kaya may gulo. Ha? Kaya may gulo. Huwag ka naman isin na ibang tao. Tayo ang problema. The flesh, naalala niyo yung flesh? Ano yung flesh? Ikaw yun, sarili mo yun. In the first place, kaya hindi mo mabitawan yung kasalanan kasi yan yung gusto ng laman. And the flesh, tanggalin mo yung H, baliktarin mo yung spelling. That's the self. Kaya bago manuro ng ibang tao, turo mo sarili mo, ako yun. The flesh lusteth against the spirit. Di ba, James chapter 4? And the spirit against, kaya may gulo. Kaya hindi mo maintindihan sarili mo. Bakit? Kasi hati ka, ano ba talaga? Gusto mo na, pero ayaw mo. Ayaw mo na, pero gusto mo. Ano ba talaga? Yan yun. By the way, Christian lang yung makakaranas niya. Kasi kung hindi ka Christian, that's the reason kung bakit nagtatampisaw ka, naglalamira ka sa kasalanan, at wala kang pakialam. Pero, buhay ko to. Gagawin ko kung ano gusto ko.
kung Christian ka, meron tayong panata sa Panginoon, thy will be done, not my will. Hello? Kaya mahalaga yung submit, mahalaga yung humble. Kasi Christian lang ang gagawa nun. Kasi kung di ka Christian, anong sabi mo sa Lord? Lord, no! The fool has said in his heart, no God. Hindi lang sa hindi niya kinikilala na may Diyos, kundi hindi niya tanggap kung ano ipinapagawa ng Diyos. Kasi kung merong Diyos ang isang hindi mananampalataya, sarili niya yun. Amen? So, these are contrary the one to the other. Itong dahilan kung bakit kailangan natin ng more grace. So that you cannot do the things that you want. Yun yung goal ng kalaban. Huwag nating gawin yung pinapagawa ng Diyos. And to some of us, successful ang kalaban. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Kailan magiging successful ang buhay Kristiyano? Pagka ang lahat-lahat ng nasa atin nakatuon sa pagbibigay luwalhati sa Diyos. Amen ba? Kaya, tanong, sino gusto natin bigyan kasiyahan? Sarili natin? O ang Diyos? Bago mo sagutin, mag-isip-isip muna tayo. Ano ba ginagawa natin ngayon? Sino ba pinapasaya ko sa ginagawa ko? Meron ba tayong ginagawa na hindi nakakabigay lugod sa Diyos? Na pagkatinig ng Diyos yung ginagawa natin, mapapangiti ba natin siya o napapangiwi siya? Hindi tayo naligtas dahil sa ating ginagawa. Hindi. Pero kung tunay ka ligtas, makikita yan sa ating ginagawa. Kaya tigilan na natin yung katwiran na by grace through faith tayo. Hindi tayo kailangan sumunod sa kautusan para maligtas. Totoo. Hindi naman sinasabing mali yun. Kaya lang para sabihin hindi tayo dapat sumunod sa kalooban ng Diyos. Palagay ko, hindi galing sa Biblia yung paniniwala na yun. Kasi kung anak ka ng Diyos, susunod ka sa kalooban ng Diyos. At hindi mo po pwedeng sabihin walang pakialaman Diyos sa'yo kasi anak ka eh. Kung meron mang dahilan kung bakit tayo susunod, it's because, Lord, nasa akin yung Espiritu nyo. Yung Espiritu nyo nagpapatunay na ako'y anak nyo at walang dahilan para hindi ko sundin ang kalooban nyo. Kasi sino na ipapasok sa area ng langit? Yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. 1 John chapter 2, verse 17. He that doeth the will of God abideth. So, the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary. The one to the other. So that you cannot. Yun yung ugat ng problema. Yun yung ugat. Gusto na natin gawin, pero dun bumubulong ang kalaban, dun tayo kinakalabit. Hoy, hello. Baka nakakalimutan mo, dito ka maligaya. And yet, na-settle mo na sa isip mo na, ito susundin ko. Sabi ng Lord, bitawan ko, bibitawan ko na. Hello. Ano mangyayari sa'yo pag binitawan mo? Paano na yung kaligayahan mo? Kaya nag-iisip ka. Alam mo yung ano problema? Kasi pinapakinggan mo. Subukan mong patayin. Hindi siya. Hindi mo siya kayang patayin. Ano yung papatayin natin? No, hindi ko sinasabing magpakamatay ka. Baka naman sabihin, no, sabi ni Pastor, patayin ko sarili ko. Sabagay, kung gusto mong gawin, okay rin. Pero hindi kalooban ng Diyos yun. Ang papatayin lang natin, yung nasa natin.
na dating binubuhay natin. Buhay na buhay pagdating sa kasalanan. Pero na-realize mo, may namamatay sa atin pagka pinagbibigyan natin ng laman. Ano yun? Yung nasa ng Espiritu. So, you cannot do the things that you would. Ito na yung bagong topic ko. Romans chapter 6. Haba ng warm-up, ano? May time pa naman ako. So, i-introduce ko yung new topic ko. Nakuha ba yung mensahe na dapat iparating? Kasi yung palang tapos na tayo eh. Pero i-introduce ko yung bagong topic kasi ito yung madalas nami-miss natin. Ba't hindi natin nagagawa yung dapat? Kasi hindi natin nare-realize yung seriousness ng ginagawa natin. Romans chapter 6. Romans chapter 6. Nandun na kayo? Everyone, open. Bukod sa naka-flash dyan, gusto ko, buksan niyo yung Bible nyo kasi meron akong papaguhitan sa inyo. Meron akong mga salita na bibigyang diin kung anong kahulugan para maintindihan natin, sinusunod ba natin yun? Kasi tignan nyo, Romans chapter 6, bakit ba meron sa atin hindi makakawala sa kasalanan? Bakit ba hanggang ngayon di natin mabitawan? Susuriin natin. Romans chapter 6, actually, simula sa verse 12. Verse 12 hanggang verse 15. Tapos, panibagong topic, yung verse 16 hanggang verse 23. Now, pansinin nyo, gaano ka-serious itong topic na ito. Punta kayo sa verse 23. Kung di mo bibitawan yung kasalanan ng ginagawa mo, kapatid, pagbabayaran mo yan. At hindi ko sinasabi ito para manakot, hindi. Kasi dapat, kung siseryosohin natin ito, normal na dapat matakot ka. Kasi kung di ka natatakot, masama na mangyayari sa'yo. Look at verse 23. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life. So mamimili ka sa dalawa, alin dyan ang gusto mo? Gusto mo ng eternal life? O gusto mo ng eternal death? Seryoso ba yan? May mga tao nakapili na. Hindi na kailangan pag-usapan yan. Kasi wala silang balak magbago, wala silang balak magsisi ng kanilang kasalanan. Kaya yun yung paliwanag ko doon sa stronghold. Kaya hindi mo mabitawan kasi strong yung hold mo. Pero tingnan nyo, balik tayo sa verse 12. Let not sin therefore reign. Guhitan nyo yung salitang reign. Anong ibig sabihin ng reign? Kumbaga sa hari, nakaupo sa trono, siya yung namumuno. Tama? Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should underline the word obey. At may punto ako kung bakit sinasabi ko ito. Kasi kung kanino ka sumusunod, doon ka nagpapaalipin. Hello? Alam mong kasalanan yung ginagawa mo, and yet ayaw mong tantanan, ayaw mong bitawan, alipin ka niyan.
Verse 13, neither yield ye your members. Now, we are not talking of anything outside, but we are talking of something within us. Yung members natin, ito yun. Kamay, mata. Kaya sabi ng Lord, yung kill, kung yung kamay mo, dinadala ka sa kasalanan, putulin mo. Take note. Kung yung mata mo, dinadala ka sa kasalanan, dukutin mo. Kasi mas mabuti pang pumasok ka ng langit na walang kamay, walang mata, pero at least nakapasok ka ng langit. You have to kill something. Seryoso ba to? Seryoso. Kasi kung di mo tatantanan yung kasalanan na nagdadala sa'yo ng kapahamakan, kung di mo gagawin ngayon, huli na, balang araw. Ang maririnig mo na sa Lord, sino ka? Kilala ba kita? Kasi sa roll call, magsasabi ka, Lord, kasama ako dyan eh. Kailan? Kailan pa? Sino ka ba? Bakit kami ganun? Kasi maraming mga nagpapanggap na Kristiyano. Pero hanggang sa mga oras na ito, naglalamira sa kasalanan and yet they claim nasa Panginoon sila. Balang araw sasabihin ng Lord, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Nananakot ba ako? Hindi. Sinasabi ko lang yung seriousness nitong pag-aaral na ito. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, as those that are alive. And your members as instruments of righteousness unto God. Verse 14, for sin shall not have dominion over you. Hindi po pwedeng maghari sa atin ang kasalanan. Huwag nating pabayaan na siya ang mangibabaw sa buhay natin. For you are not under the law. You see? Kung tunay na tayo nakaranas ng biyaya ng Diyos, kung tunay na naranasan natin ang pagliligtas ng Diyos sa biyaya, hindi tayo dapat magpaalipin sa kasalanan. Verse 15, what then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Ganun ka serious. Hindi kayo pwedeng magpatuloy sa kasalanan dahil nasa biyaya na kayo at wala na kayo sa kautusan. Sino may sabi? Verse 16, ito na. Know ye not that to whom you yield yourselves servants to obey, his servants you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Ano gusto ko sabihin dito? Ang gusto kong sabihin dito, kung kanino ka naglilingkod, doon ka nagpapaalipin. Kung kanino mo pinapagamit yung iyong sangkap, kung sa kasalanan, alam mo na kung saan ang uwi niyan. Kapahamakan. Pero kung pinapagamit natin yung ating sangkap sa katwiran, kabanalan, saan ito magwawakas? Buhay na walang hanggan. Yeah. Verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kanino binibigay yung eternal life? Yung nagpapasakop, nagpapakumbaba, at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo. Kung tunay tayong anak ng Diyos, nangyari sa atin itong verse 17. Tignan nyo. But God be thanked that you were servants of sin, but you have obeyed from the heart. Take note of the word obeyed. Malibang sumunod tayo, hindi mababago yung ating pupuntahan.
We have obeyed from the heart the form of doctrine which was delivered unto you. Verse 18, being then made free from sin, you became servants of righteousness. Kaya uulitin ko yung sinabi ko, kung kanino tayo naglilingkod, doon tayo nagpapaalipin. Ayaw nating matawag na alipin ng dyablo, di ba? Ba't ganun? Ayaw natin matawag na alipin ng dyablo, and yet naglilingkod tayo sa Kanya. Kailan tayo naglingkod sa Kanya? Habang hindi mo binibitawan ang kasalanan na ginagawa mo, namumuhay ka ayon sa Kanyang kalooban. Nagpapaalipin ka sa kasalanan. So kung kanino ka naglilingkod, doon ka nagpapaalipin. Verse 19, I speak after the manner of man because of the infirmity of your flesh. For as you have yielded yourselves, members, servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members, servants to righteousness unto holiness. Hello? Hello? Medyo serious ba? Nasaan tayo rito? Ikaw lang nakakaalam nun. Wala tayong hatulan. Huwag mo isipin yung katabi mo. Isipin mo sarili mo as far as I am concerned. Meron bang bagay na dapat kong bitawan? Meron bang bagay na dapat kong sundin? Dapat kong kapitan? Na imbis ang kasalanan ng may stronghold? Kumapit tayo sa Diyos. Huwag mong bitawan. Higpitan mo yung hawak sa Kanya. Naalala niyo yung preaching ko, kung kanino ka lumalapit, doon ka kakapit. Kasi hindi ka naman po pwedeng lumapit na hindi ka kakapit. Tama? Tanong, tayo ba ay lumapit sa Diyos? Ayan, pastor, lumapit naman ako. Okay, sunod na tanong, nakakapit ka ba sa Kanya? O lumapit ka lang? Kasi yung pagkapit, ibig sabihin niya pagtitiwala. Yung pagkapit, ibig sabihin niya pagpapasakop. Yung pagkapit, ibig sabihin niya pagsama sa Kanya kahit saan siya pumunta. Hindi kanya, draw nigh unto God and He will draw nigh unto you. Kaya ito ngayon ang tanong, kanino ka lumalapit? Kanino ka nakakapit? Kasi kung mali ang iyong kinakapitan, ibig sabihin, baguhin mo yung iyong linalapitan. Kasi kailan ka iiwanan ng dyablo? Pag nilayuan mo siya. Lumayo ka. Paano ka lalayuan? Ikaw ang lapit ng lapit. Hello? Paano lalapit sa iyo ang Diyos na hindi ka naman lumalapit? Tama yun. Hindi ang Diyos ang lumayo sa iyo, ikaw ang lumayo. Tapos magtataka ka, hindi ka pinagpapala ng Diyos. Hello? Sino yung madalas na makakatanggap ng anggi ng pagpapala ng Diyos? Yung malapit sa Kanya. Kaya pag nagbuhos ang Diyos, dahil malapit ka, tama ka. Basang-basa. Ang daming beses na nagpaulan ng Diyos, nasan ka? I'm not only talking about the church, I'm talking about our personal relationship with God. Alam mo kung malayo o malapit ka sa Diyos. Kasi kung malapit ka sa Diyos, ultimo prayer natin na hindi mo kailangan ibuka bibig mo, naririnig ng Lord kung ano nasa isip mo. Ganun dapat kalapit.
Tumitingin ka pa lang sa Kanya, wala kang sinasabi, pero alam na ng Panginoon kung ano yung nasa puso mo. Ganong kalapit. Kasi ito yung testimony ng mga malayo sa Diyos. Pastor, pray ako ng pray, hindi ako pinapakinggan. Hello? Para ang layo-layo ko sa Lord. Hindi nga. You see how terrible ang double-mindedness? Bakit tayo malulubak sa pagiging double-minded if we can be single-minded? By the way, may prayer sa Psalm 86 verse 11, paki-plus. Psalm 86:11. May this be our prayer. Kung natin pag-isipan, susundin ko ba ang Diyos? Kung yun yung tama, yun yung gawin natin. Kung ano yung hindi tama, yun yung patayin natin. Tanggalin natin. Hindi siya dapat maging choice. Kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos yan, remove from the list. Hindi ko dapat i-consider yan. Take note. This is the prayer that we should be praying from now on. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Underline the word, unite my heart to fear thy name. Anong sinasabi diyan? Lord, help me not to be guilty of being double-minded. Pag-isahin mo yung puso ko, ni hindi ko na pag-iisipan na lumayo pa sa iyo. Alam niyo kung gaano kahalaga ito? Napakahalaga nito kasi ilang kembot na lang darating na Panginoon. Hindi na magtatagal. Pag bumalik ang Panginoon, pues, panahon na ng pag-aani. Sino yung aanihin? Yung may bunga. Sino may iwan? Yung walang bunga. Kaya kanina, yung Sunday school natin, pinag-iingat tayo sa paggamit. Parang sines niya sa matapos ka na, Pastor. Malinaw sa inyo, no? Introduction lang ito. Introduction kasi dapat mas mabuo yung pagnanasa natin na kung meron mang tayong dapat gawin sa buhay nito, kapatid, kaapalakan natin na bigyan lugod. Ni wag mong isip pa. Yun na dapat yung ating pasya. To walk in His way. So may the Lord unite our hearts to fear Him, submit to Him, to honor Him, be with Him for all eternity. So gusto niyo pumasok ng langit? Seryosohin niyo yung pagiging anak niyo ng Diyos. At siguraduhin niyo na talagang anak kayo. Kasi baka hindi pa uli ang lahat. You know what I mean? Kung hindi pala tunay, yung pagtanggap ko noong una, hindi pala tunay na nananampalataya ako sa Kanya, hindi pa uli ang lahat. Pwede pa. Kasi, He giveth more grace. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Na muli na mulat sa aming mga kaisipan ang katotohanan, Panginoon, that to be double-minded, Lord, is a serious spiritual condition na pinagdadaanan ng mga anak niyo. Help us, Lord, to be single-minded
Help us to unite our mind in fearing you, in submitting to your will. Upang, Panginoon, ikaw at wala nang iba na maging Panginoon ng aming buhay. Ikaw ang nangunguna sa amin. Ikaw ang Panginoon namin na susundin namin hanggang sa inyong muling pagbabalik. Gabayan niyo at pagpalain ng bawat isa na nawa hindi lang kami magiging tagapakinig, kundi magiging tagatupad ng inyong salita. Salamat po, pinupuri ka namin. Ang lahat na ito aming samot na langin sa matamis sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen.